Kabi ninyo dako kaayo nga kalipay sa diin kita makahisgot-hisgot diining mga langit ng pagtulunan. Gani nining takna sa kahaponon adlaw ipapahulay karon gusto nako hisgutan kining country living, the divine ideal, no? Mao di ay ni gitawag na tong langit nun nga disenyo sa Dios. So niya pipila ka mga gikutlo na to gikan sa libro nga The Last Day Events igsoon. Ug unsa ka importante ning country living nga wala lang yun ay ginahatagag pagpagkabana sa kadaghanan nga nag-angkong Kristohanon. Kung kini langit nun nga disenyo igsoon, nagpasabot na siya nga usa ni kamando sa Dios. When God give admonition, it is always a command. Kamusta man igsoon? No. Sa imong pakigdugtong sa Dios, inahatagan ba ni mo ni pagtagad ang panikanhong pagkinabuhi or murag lisod yung kaya na to talikdan ng atong mga kaharuhay sa atong pagkinabuhi karon sa adunay mga duot sa katawhan, no? Kanang comfort zone na to. Matod pa sa pagpadayon ni ini atong mabasa una sa Spiritual Gifts Volume 3 page 34, 1864 ikson. Dugay na di ay kay ni country living, pero wala ni gina-promote sa atong mga leaders. Daghang mga sugilanon tungod kay ang usay ni igsoon is mawad-an tag-income ba. No? Pero sa laing bahin, wala na to ginahuna-huna ang mga kahimtang nga mudangat ni ining mga tumatapos nga kapanahonan nga ang tanang pasidaan gi hatag na nato aron lang gyud makapangandam ta. So sa pagpadayon ini ako mong hangyoon nga magampo ta igsoon. Labi nga lang doon nga Dios o gumanan nga amahan ining takna sa kapunon. Kami nagaduol kanimo sa pagpadayon og tuon kabahin ni ining disenyo nimo divine ideal about country living. Amo lang ning ginabaligwala Ginoo, pero inig-abot sa panahon nga kinahanglan na namo ni tungod sa mga panghitabo nga sukad masukad wala mahitabo sa naong sayuta. Igo na lang mimo kompromiso sa among pagtuo diha kanimo. Tabangi mi Ginoo sa pagsunod sa matag mando, matag sugyot, matag pasidaan nimo kanamo. For whosoever shall keep the whole law and offend in one point, you are guilty of all. Dili mi gusto unta Ginoo nga mag-guilty diha nimo sa pagsupak ni ining imong disenyo sa banikanhong pagkinabuhi. Salamat ni ining tanan among madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, matud pa sa Spiritual Gifts Volume 3, page 34. Although everything God had made was in the perfection of beauty, and there seemed nothing wanting upon the earth, which God had created to make Adam and Eve happy, yet He manifested His great love to them by planting a garden specially for them. A portion of their time was to be occupied in the happy employment of dressing the garden, and a portion in receiving the visits of angels, listening to their instruction, and in happy meditation. Their labor was not wearisome, but pleasant and invigorating. This beautiful garden was to be their home, their spatial residence.
Bali, no? Sa una pa lang natong ginikanan, ang himo sa Ginoo, himoan yun sila. O banikanhong pagkinabuhi. Nga dito sa mao nga tanaman igsoon, dito sila gina-instructionan sa Ginoo sa kabahin sa iyang mga plano, sa iyang disenyo, labi na paghulma sa ilang mga kinaiya nga dili jud mo lihis sa kinaiyang langit nun. Pero unsa may nahitabo igsoon kay balon tata sa istorya. Ug ang Ginoo mismo si Ginoong Hesus sa dinhi siya sa kalibutan. Tuwa siya sa lugar nga layo sa mga duot sa tao. Muna'y iyahang disenyo sa matag-usa nato nga ato lang gibali wala karon mga pinalangka kung higala. O kung nagbasa kita labi na sa librong Great Controversy, ang una-unang chapter igsoon, the destruction of Jerusalem, na anay kausaban mahitabo ug kana nga kausaban mahitabo sa atong kapanahunan igsoon mas ngilngig pa kay ang description sa Daniel 12:1, ang description sa Matthew 24:21, mga panghitabo nga sukad masukad wala mahitabo sa naong sayota. Ug ang mga katawhan sa Dios, Matthew pa niya, get out of the cities as soon as possible and purchase a little piece of land where you can have a garden where your children can watch the flowers growing and learn from them lessons of simplicity and purity. Selected Messages, Book 2, 356. Tiyaw ninyo na igsoon. Kani nga tambag dugay nag-ayo, no? 1903 pa, no? Ano man kay Ginoong Hesus mismo, ato gyud nang mabasa igsoon sa Ministry of Healing, page 365-366. Ingon pa diha, what were the conditions chosen by the Infinite Father for His Son? A secluded home in the Galilean hills, a household sustained by honest, self-respecting labor, a life of simplicity, daily conflict with difficulty and hardship, self-sacrifice, economy, and patient, gladsome service. The hour of study at his mother's side with the open scroll of Scripture, the quiet dawn or twilight in the green valley, the holy ministries of nature, the study of creation and providence, and the soul's communion with God. These were the conditions and opportunities of the early life of Jesus. Unya mag-angkon-angkon ta nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Pero ato ko nung ikonsiderar ang atong kahimtang og nagsunod bata sa simple nga pagkinabuhi o kana bang naay pagkaseryoso og silimni ang atong pagtagad sa iyang mga pahimangno og disenyo sa atong kinabuhi. Igsoon, usahay murag makulbaan na biyagyo ko kaayo ining mga sinulat nga wala ra bagyo usa nga napakyas ini nga magpadayon lang ta sa atong pagkaharuhay ba, no? May ra ba ang tagharuhay gyud kana bang word or statement nga sudden destruction will take place? Kamusta man igsoon? Insakto ba ta naka sunod sa mga pagtulon ang langit nun? Ligon ba ang atong pagtuo nga kung moabot ang mga ngilingig nga pagsulay makabarog ta? Pero ang problema igsoon kay dili gyud ang kadaghanan makabarog og gisulat na gyud.
Kabisan o gamay lang kaayo nga pag simplang sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud ta makabarog sa mga temptasyon pagsulay sa kaaway. Mao nang niining atong panahon karon higala, dapat lang yun unta og mahimo. We must be always in prayer to God. Let us make our relationship with the Lord sa pinaka-the best nato nga mahimo, nga siya mahimuot sa ato ang pagpangalagad kaniya. Aron dili gyud masayang ang atong pagpanglimbasog, labi na nga handom taniya ng tatak or silyo sa Dios, nga iya lang yun ang ipanghatag ngadto sa mga takos igsoon nga makadawat. Out of the cities is my message at this time. Be assured that the call is for our people to locate miles away from the large cities. Ambot lang o ganahan makataan eh. One look, the Lord calls for His people to locate away from the cities, for in such an hour as ye think not, fire and brimstone will be rained from heaven upon these cities. Proportionate to their sins will be their visitation. When one city is destroyed, let not our people regard this matter as a light affair, and think that they may, if a favorable opportunity offers, build themselves homes in that same destroyed city. Grabe mga iso, no? Angay na to ng hatagag pagpamalandong. O klaro kayo igsoon nga sa kahimtang karon nga gadagsa na ning pagkuyanap sa sala. Ngilngig na kaayo ang mga panghitabo karon, aksidente sa dalan, no? Kung makita man yun na ninyo sa Facebook, mga sakyanan nga nangahulog sa pangpang. Nadugay gud ning mga ingon-aning panghitabo, mura naman lang gog nakumo na nato ba. Pero kini di ay nga mga panghitabo, panawagan ni sa Dios sa matag usa nato, aron ta mahigmata sa atong espirituhanong pagpangatulog. So, kung ingon ani man ang disenyo sa Ginoo, nga kita mahigmata, kita mga lagad kaniya sa tinud-anay, unsa pa may atong himuon nga mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Let all who would understand the meaning of these things read the 11th chapter of Revelation. Read every verse and learn the things that are yet to take place in the cities. Read also the scenes portrayed in the 18th chapter of the same book. Muna gisulti sa manuscript release 1518, May 10, 1906. Pastilan soon. As God's commandment-keeping people, we must leave the cities. As did Enoch, we must work in the cities but not dwell in them. Pwede ta mo trabaho. Parihan nilang Enoch. Lang Elijah igso. Muadto sa mga kadaghanan ng mga tao, maghatag sa mensahe, mag-distribute kag tracts, no? Maghihimo ka sa mga pamaagi nga makapadayon ka sa imong medical missionary work. Pwede na. Pero kinahanglan nga ang imong location sa lugar nga imong puy-an, muuli yung ka sa banikanhong panimalayig. So, pastilan, murag, wala nato ni hatagig pagtagad. The cities are to be worked from outposts. Said the messenger of God, shall not the cities be warned? Yes, not by God's people living in them, but by their visiting them to warn them of what is coming upon the earth. No?
Pasidan-an na sila, kay nahibalo man ta. Kita na may pundok sa katawhan nga nagunit sa kitawag na to dako og lapad nga kahayag. Ug mauni ang Biblia og Espiritu tagna. Kay wala parabay tagna nga nahasulat din nga wala natuman igsoon. When iniquity abounds in a nation, there is always to be heard some voice giving warning and instruction, as the voice of Lot was heard in Sodom. Yet Lot could have preserved his family from any evils had he not made his home in this wicked, polluted city. All that Lot and his family did in Sodom could have been done by them, even if they had lived in a place some distance away from the city. Muna ingon sa Evangelism, page 78, 1903. Tiyaw ninyo na nga katong mga influensya na kuha sa mga anak ni Lot. Kung wala pa to sila dito, mismo sa syudad, dako kaayong tsansa nga ang maong panghitabo sa pag sunog sa Sodom and Gomorrah igsoon, makalingkawas sila. No? O niya gawas pa ni Ana. Ang gusto sa Ginoo, kana bang gitawag nga character development. Ingon niya, masayon ang pag-develop sa imong kinaiya nga maura ba yun na'y ato ragyong mabitbit sa langit. Ang character development. Maunay ato karong hatagad na kung pagtagad igsoon. Transformation of character. Ingon pa niya, parents flock with their families to the cities because they fancy it easier to obtain a livelihood there than in the country. The children, having nothing to do when not in school, obtain a street education. From evil associates, they acquire habits of vice and dissipation. Muna ingon sa Testimonies for the Church, Volume 5, 232, 1882. No? Tiyaw ninyo na. Send the children to schools located in the city where every phase of temptation is waiting to attract and demoralize them, and the work of character building is tenfold harder for parents and children. Fundamentals of Education, 326. So dili maayo igsoon. Karon daghan pa kaayong mga ginikanan nga gusto pagyud mo pa eskwela sa ilang mga kabataan. Abi ninyo unsay usa nga sipyat diha sa kamubo na lang kay sa panahon. Kay kita gihatagan biya ta sa Ginoo og kaalam, pagsabot nga kining kalibutan is only good for 6,000 years and we are very close to it. So karon kay mubo naman lang kaayo, ibutang natog 10 years na lang. Kay di man puta ka pwede makatagna sa panahon. Kay pa-move on ra ba sa Ginoo ang panahon? Ha? Now karon kung mapa-eskwela pa ka, unya kining mga kaguliang karon, ka nag-ingon diha nga magakadugang ba ang mga panghitabo. Unya, unsa may mahimong resulta karon sa imong pagpa-eskwela. Among anak mo ingon man nga gipa-eskwela pa ko ninyo, nya di ko ninyo patrabahoon. Gasayang-sayang lang mo, usik-usik lang mo sa inyong kwarta. Tiaw ninyo na igsoon. So, mantrabaho, great changes are soon to take place and the final movements are rapid ones. Una-unaan ninyo ni mga ginikanan. Labi na ang influensya karon kung ang mga kabataan nato wala ini nga mga pagtulunan. The cities are filled with temptation. We should plan our work in such a way as to keep our young people as far as possible from this contamination. Adventist Home,
page 136, 1902. It is time for our people to take their families from the cities into more retired localities. Else many of the youth and many also of those older in years will be ensnared and taken by the enemy. Testimonies, volume 8, page 101. Katapusan igsoon nga passage. There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally, or spiritually by residing in the city. Faith, hope, love, happiness can far better be gained in retired places where there are fields and hills and trees. Take your children away from the sights and sounds of the city, away from the rattle and din of streetcars and teams, and their minds will become more healthy. It will be found easier to bring home to their hearts the truth of the Word of God. Na? Kaya nga ito biyang ambisyon igsoon. Nga inig paningil sa Ginoo sa panon nga gipiyal na to, atong surrender niya. Ug maunay usa sa mga dako kaayong problema sa mga ginikanan karon. Tungod kay wala ta naghatag og pagtagad ini nga mga pagtulunan. So igsoon, ako mo invite ninyo o hangyo ninyo na ayuhan ninyo plano. Otherwise, walay mahitabo sa atong pagpangalagad. Kaya ang atong mga kabataan, mga young people, mabiktima o niya sa mga kalaglagan nga gi-plastar sa yawa. Kay niini atong panahon karon, gapang limbasog yun ang yawa nga magunitan niya ang tanan ug mahimo. Kung ang Ginoo dili gusto nga nay usa nato nga mawala sa iyang tiilan, ang yawa gapang limbasog nga kitang tanan mabiktima sa iyahang mga pahisalaan. Ug ngilngi kaayo kay ang Ginoo sa atong natun-an ganina, God's forbearance has a limit, and when the boundary is passed, there is no second probation. Tiyaw ninyo na igsoon. Daghang kaayong salamat ug ato ning tapuson sa usa ka pag-ampo. Labing halang doon nga Dios, daghan kaayong salamat niining kahaponon sa adlawng ipapahulay nga kami nakahisgot-hisgot kabahin sa imong disenyo sa among matag usang kinabuhi. Tagabangi mi Ginoo sa pag kinabuhi uyon sa imong kapuputon. Salamat ni ining mga katawhan nga naminaw ni ining nga mensahe o manglimbasog sa pagsunod kanimo. Salamat kay sa imong pagtubag. Among madawat ang tanan pansa kapasayloan sa mga sala sa ngalaga home ni Ginoong Hesus. Amen.